taga-Epeso po, no? Ephesians chapter 5. Okay? Ito po ay sulat po ni Pablo sa mga taga-Epeso sa church po. Ngunit ito po ay sako po tayo nito kasi sa Bagong Tipan po ito. Church po ito ng Bagong Tipan. At ito po yung mga tagubilin po sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. Kaya ang sabi ho dito sa verse 9, no, ng Ephesians chapter 5, sabi po dito ni Pablo, sapagkat ang bunga ng Espiritu ay nasa buong kabutihan at katwiran at katotohanan. Okay? So, sa madaling salita, ang anak pala ng Diyos ay meron pong tinatawag na bunga ng Espiritu ng Panginoon. No? Para bagang mangga yan, namumunga. No? Parang punong kahoy na namumunga po. Yun po ang ginawa ng banal na Espiritu po sa atin. At ito po'y included lamang sa mga anak po ng Diyos. No? Included po lamang po ito sa mga ligtas, sa mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ano po yung bunga ng Espiritu ng ating Panginoon? Sabi po dito ay nasa buong kabutihan. No? Kaya naman po tayo naging mabuti po dahil po sa ating Panginoon. No? Dahil sa kanyang pagkilos, dahil po sa kanyang pangunguna po sa buhay po natin. Dati, hindi naman po ganito yung ugali natin. Tama po? Dati, ang ugali natin, ang ugali ko dati, madamot po ako. No? Mapagtanim po ako. No? Marami po, no? Mga kaugalian na hindi pala dapat. So, salamat po sa Diyos dahil sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan, sa bunga po ng banal na Espiritu, ay nagkaroon po tayo ng kabutihan po sa harapan ng ating Panginoon. No, ito po kasi ang naging ebidensya po, no, ng pagkilos po ng ating Panginoon, hindi po sa sarili ho natin. Okay? Nasabi, at katwiran at katotohanan. So, ito po yung bunga, no, ng Espiritu po ng Diyos sa buhay po natin. No, bukod po sa 9 fruit of the Spirit, ito din po, kasama po ito, na tayo po ay nagkaroon po ng bunga ng katwiran. Kaya po, ang katwiran ng Diyos, ang siya nating pinapairal sa buhay po natin, hindi yung katwiran natin, sarili nating katwiran, no? Kasi ang sarili nating katwiran, wala po yan, hindi po yan papasa sa standard po ng Panginoon. Tama? So, katwiran po talaga ng Diyos at katotohanan. Siyempre, ang katotohanan na sinasabi lamang po ng ating Panginoon. Kaya ang ating binabahagi po dito, pinapangaral, ay pawa lamang katotohanan, no? Kasi si Lord po ang siyang katotohanan po ng buhay po natin. Now, verse 10, ang sabi, na pinatutunayan kung ano ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya ang buhay po natin, pinapatunayan natin kung ano ba talaga ang katanggap-tanggap, unais, gusto ng ating Panginoon. Kaya po ang paglilingkod sa Lord, dapat ang ating susundan yung gusto ni Lord. Tama? Hindi yung gusto natin. Kasi kung ang gusto lang natin, ang masunod, tiyak po yun na hindi na po masunod yung gusto po ng ating Panginoon. Tama? Kaya ito po isa sa gusto ni Lord na tayo po ay magpatuloy. Okay? Isa sa gusto ni Lord na tayo po ay magkaroon ng fellowship katulad po nito. Isa sa gusto ni Lord na tayo ay magpalakasan, no, sa isa't isa po, no? Kaya ang sabi dito sa verse 11, at huwag magkaroon ng pakikibahagi sa di mabungang mga gawa ng kadiliman. So ayaw po ni Lord na tayo ay makisama, no, makiayon doon po sa mga taong gumagawa, no, ng mga di mabunga, no? Pag sinabing di mabunga, wala siyang bunga ng kabutihan, wala siya ng bunga ng katwiran ng Diyos, wala siya bunga ng katotohanan ng ating Panginoon. Yun po ibig sabihin dito na di ba bunga, no, ng mga gawa ng kadiliman. So alam po natin ang mga gawa ng kadiliman po, no? Sapagkat tayo po ay prone po talaga sa kadiliman kasi tayo po ay nasa liwanag. Tama? Tayo po ay nasa Lord. Kaya hindi na po tayo dapat gagawa ng anuman kadiliman o nakikiayon man o nakikisalamuan man sa mga tao
ng mga bagay na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod po sa Diyos. At tandaan po natin, ang atin pong kalaban, yung mga maling ginagawa ng mga tao. Hindi po mismo yung tao. Tama ba? Hindi po yon, yung mga ginagawa na hindi kaaya-aya ng mga tao. Kaya sabi ko dito, anong dapat natin gawin? Sabi po dito ni Lord, sa pagitan po ni Pablo, kundi bagkus ay sawayin sila. No? Sawayin sila saan? Sa mga ginagawang mali, sa mga pamumuhay na sa kadiliman, no? Doon po sila sawayin. Ibig sabihin, ang anak talaga ng Diyos, meron po siyang paninindigan po, no? Hindi niya po yan hinahayaan na pagka nakita yung isang kapatid, no, na namumuhay ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, siyempre, inaano po natin, pinalalahanan po natin. Okay? Kaya nga po, merong binigay si Lord na tagapagturo para magpaalaala, no, sa mga anak po ng Diyos. Kasi kung wala na po magpaalaala sa atin, minsan, mga ginagawa natin minsan, akala natin tama, pero mali na pala. Tama po? So, napakasarap po na merong tagubilin sa atin si Lord. Paalaala po sa atin ng ating Panginoon na sawayin yung mga bagay na ito, yung mga ginagawa ng taong ito, na kung saan ay namumuhay po sa kadiliman. Okay? Pag sabi namumuhay sa kadiliman, wala po talagang ilaw ng liwanag doon ng ating Panginoon. Tama po? Kasi pag sinabing kadiliman, ibig sabihin yung mga taong gumagawa ng kasalanan, ng mali, yung mga taong nakikiayon sa mundo, yun po yung ibig sabihin ng mga gumagawa sa kadiliman po, no? At syempre, ayaw po ni Lord, kaya nga po may salita siya, kaya nga po binilin niya ito sa atin, ang kanyang mga salita, para po tayo ay maturuan, no? Magkaroon ng tinatawag po na pagkatuto sa mga katotohanan po, salita ng ating Panginoon. So dito po tayo pinapalago, dito po tayo binibigyan po ng mga warning o katibayan, no, sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, anuman po ang mga problema, sulang pagsubok sa buhay natin, once na alam po natin ang salita po ng Diyos, hindi po yan tatalab ang mga bagay na yan. Bakit? Kasi po, ito po ang turo ng ating Panginoon sa buhay po natin. No? Ibig sabihin, ang mga bagay na yan na ating po naranasan, na bagamat po minsan ay nandoon po yung ating trouble sa buhay, nandoon po yung ating pag-aalala, napapawi po yon dahil sa salita po ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay mahalaga at ito po'y kapangyarihan po. No? Basahin po natin, panghuli po, kung bakit nasabi ko po na ang salita ng Diyos makapangyarihan. Romans chapter 1, verse 18, ang sabi dito, verse 16, sorry po. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo, sabi po ni Pablo, no? Kaya hindi dapat natin talaga ito ikahiya kasi ito po ay ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. So ito kasing kapangyarihan ng Diyos, no? Yung kanyang ebanghelyo o ang kanyang mga salita, no? Sa kaligtasan sa bawat isa na sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa Griego. So malinaw po na ang gospel o ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay hindi po natin dapat yan ikahiya sapagkat ito po ang siyang kailangan ng mga tao ngayon. Lalo na sa panahon natin ngayon, no? Magkabila ang trahedya, tama po? Magkabila ang mga nangyayari sa paligid natin. So kailangan natin yung salita po ng Diyos para magbigay sa atin ng lakas, para magbigay sa atin ng sigla, para magbigay sa ating impormasyon, para magbigay sa atin ng maging aware tayo, at magbigay sa atin ng confidence sa buhay, magbigay po sa atin ng kapangyarihan, ito po yon ang salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Tandaan po natin, hindi natin kailangan salita ng tao, kundi salita ng Diyos kung ano po ang sinasabi po
ng ating Panginoon. So, yun lamang po, no? Na nawa ay patuloy po tayo na mag-gather ng katulad nito na kahit po maikling oras lamang, subalit sa mata ng Panginoon, in the sight of God, ito po napakalaking bagay, no? Napakalaking pakinabang po sa atin. At bukod doon, higit sa lahat, ay nabigyan po natin ng karangalan, kalulahatian po yung ating Panginoon. Sa anong paraan, ginagawa natin ang kanyang nais at kalooban po. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Okay? Kaya tayo